Magandang araw mga kaibigan, kumusta po? Welcome sa ating episode. Samahan ninyo ako sa episode na ito. Mga kaibigan, pag-usapan natin itong inilabas na payag po ni Senator Amy Marcos. Ito ay patungkol mga kaibigan dito sa nakalap niya na impormasyon. Bakit po gustong-gusto ni DOJ Secretary Crispin Remulla diyan sa ombudsman at gusto talaga niya maging ombudsman mga kaibigan. Sa impormasyon na nakuha ni Senator Amy Marcos, kabahagi po ito sa tinatawag nila nga mga game plan nila. Ano po? Para mawala sa politika sa ating bansa. Ang tinutukoy po dito mga kababayan ni Senator Amy Marcos ay si Vice President Inday Sara na gusto nila mga kababayan na maikulong before pa man sa 2028 na ang pinakataon mismo ay magkaroon tayo ng eleksyon. Mga kababayan, pakinggan na lamang natin si Senator Amy Marcos. Nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Noon pa'y nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi sila tulad ng mga buhaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha, walang pakialam. Ngayon, ang OMB, bantayog ng katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan, gusto ninyong baluktutin? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman kay bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Naloloka na ako. Yes po. Git ninyo na plano nila na kaya ilagay Secretary Boying Remulla sa ombudsman para ipakulong si VP Sara at mga kaalyado niya. Ano yun, suspicion o may nakuha kayo na
mabigat na information na pinagbasihan nyo? Yes, marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay. Ang labo-labo naman ng ganon. Kaya tututulan ko po at magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan at hindi dapat mangyari yan. Dahil klaro naman hindi dapat politiko, klaro yung conflict of interest, hindi naman na maitatakwil na may kaso. So, 2 sets of cases against Secretary Boying Remulla presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan, si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary detention. Grabe talaga ang plano nila, mga kaibigan. Ano po? Parang elimination ang gusto palang mangyari talaga nila. Kaya palang gusto-gusto niyang pasukin, mga kaibigan, ang ombudsman. Kasi kabahagi ito, mga kaibigan, ng kanilang game plan kung paano nila ma-checkmate. Ano po? Kung sa laro pa ito ng chess, mga kaibigan, na wala siyang mapuntahan, i-checkmate nila, mga kababayan pala, si BP Inday. Ang masakit pa dito, may hinala pa, mga kababayan, si Senator Amy, na baka nga po daw siya may masama pa, may sali pa, mga kababayan. Ganon. Grabe ang plano na yun. Ay kung ganito tayo, mga kababayan, talagang hindi maghilom yung mga sugat ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi po talaga maghilom. Ibig po sabihin, hindi maghilom, hindi po mahihil. Laging nandyan, mga kaibigan, because of the interest of politics. Imagine mo, nakuha na ni Senator Amy Marcos, mga kaibigan, ang kanilang direksyon Kung anong direksyon nila na tinatahak, mga kababayan, sa itong ginagawa nila ngayon. In the guise of application, mga kaibigan, dyan sa ombudsman, kasi po, pang-plan C nila itong ombudsman Sabi pa ni Senator Amy, mga kababayan, ang plan A nila is yung People's Initiative. Natandaan pa ninyo yung People's Initiative na yun, yung PIPI nila. Hindi gumana yun. Kasi nabulyaso yung kanilang signature campaign, mga kaibigan, kung natandaan pa ninyo yun. After doon, nag-isip na naman sila, mga kababayan, kung anong gawin para ma-eliminate lang talaga. Kasi balakid pala. As I see it, sa ginagawa, mga kababayan, ngayon, base po dito sa ibinunyag po ni Senator Amy Marcos, parang hindrance or balakid po sa political career nitong mga interesado, yung pong presensya, mga kababayan, ni Inday Sara. Balakid sa kanila. Kaya gusto talaga nila, mga kababayan, na i-eliminate kakasuhan nila. Itong gustong pagpasok, mga kababayan, ni DOJ Secretary Remulla, pero yung DOJ Secretary na siya, napaka makapangyarihang posisyon na po yan. Kung posisyon lang ang gusto mo, napaka mapangyarihan na yan. Pero po, kasi hindi sila mga file-file, mga kaibigan. I do not know. Bakit hindi nila ma-file-file yung mga kasong kriminal? Hindi nila maluluto o, shall we say, hindi nila malaro. So, dito sila papasok, mga kaibigan, sa ombudsman. Na sabi pa ni Senator Amy Marcos, mga kaibigan, para pag si Boying Remulla daw, ang nasa sa ombudsman, siguradong
sasampahan kung ano-anong klaseng kaso, mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga kaso na sinasabi nilang yung winaldas daw ang pera, mga kababayan. Anak, winaldas ang pera. Samantala ito, mga kababayan, mas grabe, mas matindi ang waldasan ng pera dito sa flood control issue na ito. Kung hindi substandard, mga kababayan, ang mga gamit doon sa flood control projects, wala talagang project. Ngayon pa sila nag-start ang Congress ng investigasyon. Kung hindi inunahan, mga kababayan, ng Senado sa Blue Ribbon Committee, hindi, mga kababayan, mag-investigate ngayon ang TRICOM diyan sa Kongreso. Pero may problema sila, ha. Sasabihin ko sa inyo, sa next episode, mga kababayan, sa next mga episode natin, pag-usapan natin yan sa TRICOM na yan sa House of Representatives. Nagreklamo si Congressman Toby Tiangco na dito tayo mag-iimbestiga sa masila na issue. Nang alam niya, mga kababayan, napakaraming involved na mga congressman dito sa issue na ito. Ang sabi niya, how can we investigate sa issue na ito na yung pong mga dapat po mga resource person na mga congressman, kasi involved sila, ay hindi natin pwedeng ipapatake out. Eh, paano yun? Kung hindi mo ipapatake out, ibig pong sabihin, mabuti pang wala tayong investigasyon. Kasi hindi mo ma-charge ng perjury. Kaya sabi niya, paano tayong mag-imbestiga sa ating sarili? Eh kung igigit na maimbestigahan natin, hindi naman ipapatake out. Sabi niya, wala mangyari sa atin. Next video po yan, ha? Next episode, mga kababayan. Basta sundan lamang ninyo, huwag ninyong mamasamain. Itong pag-uusap natin, mga kababayan, dito, itong mga issue na sinusunod natin, wala po tayong kinikilingan dito. Baka sabihin ninyo may kinikilingan tayo. Issue-oriented po itong kaibigan ninyo. Hindi po natin, kung kailangan, mga kababayan, managot, sino managot, dapat managot. Ay ito na issue na bunyag, Ano po? Kaya nga, yung sinabi nila may doon sa kang Inday Sara, o di i-file lang ninyo ng kaso yan kung mayroong sapat na ebidensya. I-file niyo. Di ba? At sinabi naman ni Inday Sara, i-welcome naman yung ipa-file niyo yung kaso. Wala po tayong kinikilig dito, mga kababayan. It may not siguro favorable diyan sa yung diskusyon natin, mga kaibigan, yung komentaryo natin dito, it may not be favorable siguro sa iyo o tinamaan ka sa issue na ito, o yung mga kamag-anak kung sino man. Masakit po sa tainga talaga. Masakit sa tainga. Pero wala po tayo ditong sinasanto. Wala tayong sinasanto, mga kaibigan, dito. Ibubunyag natin dito. Ibubunyag natin. Sa mga previous video ko, marinig ninyo sa akin na sabi ko, kung meron mga kasabwat dito ng mga senador, isama na rin sila sa investigasyon. Kasi wala po tayong kinikilingan dito. Kaya nga po dito sa atin, mga kababayan, bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Ano po? For your comments, just write it down below. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. And also, please share naman and like. Don't forget also to hit the bell button, para lagi po tayong updated.